for 1,000 tongues to sing my great Redeemer's praise, the glories of my God and King, the triumphs of His grace. My gracious Master and my God, assist me to proclaim, to spread through all the earth abroad the honors of thy name. He breaks the power of canceled sin, he sets the prisoner free. His blood can make the foulest clean, His blood avail for me. He speaks and listening to His voice, new life the dead receive. The mournful broken hearts rejoice, the humble poor believe. To Him, ye nations own your God, ye fallen race. Lord, can be saved through faith alone, be justified by grace. See all your sins on Jesus laid, the Lamb of God was slain. His soul was once an offering made for every soul in pain. Glory to God and praise and love be ever, ever given by saints below and saints above, the church and earth in heaven. Oh, for 1,000 tongues to sing my great Redeemer's praise, the glories of my God and King, the triumphs of His grace. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga magulang namin at mga kapatid. Welcome po kayo dito sa St. Paul United Methodist Church, Tondo, Manila Online Prayer Covenant. Samahan niyo po ako sa pagbasa sa talata sa kabanatang 23 ng awit sa talatang 1. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Itong awit 23 ay halos popular sa lahat ng mga awit sa aklat ng mga awit sa 150 chapter ng ng aklat ng awit o salmo. Ay ito ang pinaka-popular. Maaaring ang iba sa atin ay memorize pa ang kabuuan ng kabanatang ito, at tunay nga po na napakasarap pagbulay-bulayan yung kabuuan ng awit na ito, ang awit 23. Simula po kabanatang 1 hanggang 6. Pero ang binasa ko lang po ay ang kabanatang 1 bilang pagkilala ng sumulat na si David na naging hari po ng Israel. At ito po ay kinatha niya dahil siya ay isang naging pastol. Doon po sa Israel, ang mga magkakapatid mula sa panganay hanggang sa bunso, at si David po ang pinakabunso, at siya po ay nakaranas din na magpastol ng kawan ng kanyang ama. Pwedeng tupa, pwedeng baka, pwedeng kambing, pero ang alam ko po ay kambing o tupa ang madalas na kanilang inaalagaan.
doon sa Israel. Alam ni David ang pagiging isang pastol. Alam niya yung hirap, sakripisyo, alam niya yung gawain, tungkulin ng mga pastol dahil naranasan niya po ito. At nung panahon po na iyon na siya ay itinalaga, binuhusan ng langis, siya ay isang batang pastol na nag-aalaga ng kawan ng kanyang ama. At sa pamamagitan po ng paghataan niyang ito ng awit 23, bagamat siya ay naging pastol, pero dito sa talatang ito o sa mga talata ng kabanatang ito ay kinilala at tiningnan niya na ang Diyos ang kanyang pastol. Ang Diyos ang kanyang pastol. Ano nga ba ang katangian ng isang pastol? Ang pastol po ay nag-aalaga ng kanyang mga tupa. Tinitingnan niya yung kalagayan ng kanyang mga tupa. At maaaring sa mga talatang ito ay binanggit din po na dinadala sa mainam na pastulan at pinaiinom doon sa tahimik na batisan. At ang pastol din po, bukod sa nag-aalaga ng kanyang tupa, ay pinoprotektahan din niya ang kanyang mga tupa sa mga mababangis na hayop, sa mga oso o kaya sa leon o sa anumang hayop na maaaring sumila, pumatay o kumuha ng mga tupa. At si David ay nakahandang itaya, ibigay ang kanyang buhay alang-alang sa mga tupa. Tiningnan niya po sa pamamagitan ng chapter 23 ng awit na ito ang katangian din ng Diyos bilang pastol. At ang pastol na ito na kinilala niya na katangian ng Diyos ay naranasan niya sa kanyang buhay. Ang pangalagaan siya at protektahan siya sa kanyang mga karanasan. Mga magulang at mga kapatid, tayo rin ay nangangailangan ng pangangalaga at ng protekta sa buhay po natin dito. Samantalang tayo ay patuloy na nagtitiwala at nananampalataya sa Panginoon, naroroon din naman ang patuloy na pangangalaga at pagprotekta ng Panginoon sa atin. Lalong-lalo na kung gagampanan po natin ang kalooban o ang nais ng Diyos. Tunay nga po na patuloy na ipinapadama ng Diyos sa atin ang kanyang pangangalaga. Hindi mo masasabi kasi na matured ka na sa lahat ng bagay o alam mo na ang lahat ng bagay. May mga hindi pa rin inaasahan na mangyayari at hindi mo rin masasabi na kaya mo nang gampanan at gawin ang lahat ng bagay. Kailangan pa rin natin ang tulong, kailangan pa rin natin ang gabay, kailangan pa rin natin ang pangangalaga at protekta ng Diyos sa atin o proteksyon ng Diyos sa atin bilang kanyang mga anak. Katulad po ni David, kinilala niya ang Diyos bilang pastol na kanyang buhay at maging ang Panginoong Yesus ay nagpapakilala rin siya na mabuting pastol. Tunay nga na ipinakita na rin ng Panginoon ang kanyang katangian bilang isang mabuting pastol sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang buhay para sa mga tupa, na ang ibig sabihin tayo po ay nais ng Diyos na maging kabilang sa kanyang kawan na inaalagaan at pinoprotektahan sa lahat ng panahon. Salamat sa Panginoon sa kanyang patuloy na gabay at pag-iingat sa atin, lalong-lalo na sa bawat araw na hinihiling din po natin sa pamamagitan ng panalangin ang kanyang pagsama at pangunguna sa atin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay manalangin. Salamat aming Ama at aming Diyos sa pamamagitan ng awit 23 ay kinilala ka ng isang nagtiwala sa inyo, through David, na bilang pastol na kanyang buhay. Tunay na naranasan niya ang iyong pangangalaga, proteksyon at pagpapala sa buhay niya, Panginoon, sa lahat ng panahon. Panginoon, gayon din po kami, patuloy na dalangin namin sa inyo, O Diyos, ang inyong pagsama, paggabay. Ikaw na aming pastol ng aming kaluluwa. Samantalang narito sa mundong ito, Panginoon, hayaan nga po ninyo na patuloy naming pahintulutan na kasama ka namin, kaagapay ka namin, katuwang ka namin sa buhay namin bilang pamilya, bilang lipunan at bilang bansa. Panginoon, samahan po ninyo kami minsan pa sa araw na ito. Gabayan kami ng banal mong Espiritu
sa mga gawain at gagawin na naghihintay sa amin. Pinagpapala, sinasamba at dinadakilan namin ang inyong banal na pangalan sa umagang ito. Alang-alang kay Jesus na aming Diyos, ito po ang aming samo, dalangin at pinagpapasalamat na aming pastol sa buhay na ito, ngayon at magpakailanman. Amen.